Mahirap ba matutunan ang Tagalog? Oo. Hi guys, ako si Jesu. Isa akong language tutor. Higit 10 taon na. Nagtuturo ako ng English, ng Tagalog, at ng Espanyol. Bilang isang language tutor, kailangan mo rin maging isang language learner. At napag-aralan ko ang Espanyol dahil sa university at nagpatuloy ako pagkatapos nito. At ngayon, karaniwang nag-aaral ako ng German, isang mahirap na wika pero masaya siya at gusto-gusto ko siyang matutunan. Halos mga 1 taon na akong nagtuturo ng Tagalog sa online platform, kung alam nyo ang Preply. At tinatanong ko palagi sa mga estudyante ko, bakit nyo gustong matutunan? At kadalasan ang mga sagot ay meron silang partner, asawa, boyfriend, girlfriend, no, jowa o nobya na Pinoy at gusto nilang makipag-usap sa kanila, makipag-communicate sa Tagalog. Meron din akong syempre mga estudyante na lumaki sa diaspora, lumaki sa labas ng Pilipinas at gusto lang makipag-connect sa kanilang roots, ang Filipino roots nila, no? Habang tumatagal ang panahon, mas lalo kong napapansin o mas lalo kong nare-realize na ang hirap pala ng Tagalog. Kasi para sa akin, no, para sa ating mga Pilipino, natural lang siya eh. Pero isipin mo nga, naaalala mo ba kung paano ito tinuro sa'yo? Naaalala mo ba kung paano talaga ang grammar structure nito? Alam mo ba na meron itong iba't ibang focuses? At ito ang isa sa mga dahilan bakit mahirap ang Tagalog. Sabihin na natin, syempre, lahat ng wika sa buong mundo, merong kanyang-kanyang aspeto at elemento, o pwede rin natin sabihin, kanyang dahilan kung bakit mahirap. Ang Espanyol, ang French, no, German, Chinese, Japanese, Arabic, Korean, lahat ito may hirap sa kanya-kanyang dahilan. Pero ang Tagalog, para sa akin, merong dalawang bagay na sa tingin ko ito ang sabihin natin pinaka-main na idea bakit siya mahirap. Ang una, tulad nga ng sabi ko, meron itong iba't ibang focuses o pwede na sabihin voices. Sa English, meron lang active at passive. Sa Tagalog, meron tayong person o actor focus, meron tayong object o action focus, merong beneficiary, merong location, merong causative, merong instrumental. Ngayon, isipin mo, kung ikaw ay nagsasalita ng Tagalog, alam mo ba ang kaibahan nito mga to? Kung karaniwang nagsasalita ka lang araw-araw, malamang sa malamang, hindi mo alam ang mga ito. At walang problema doon. Siyempre, walang problema doon. Ang pakay naman ng isang wika ay para makapag-communicate, no? Makapag-usap sa tao-tao. At kung araw-araw, no, nakapag-survive naman tayo, walang problema yun. Pero ayun nga, napakahirap sabihin natin para sa mga estudyante, matutunan o minsan napapa-overthink sila ano ang mga focuses. At hindi natin sila masisisi. Kasi ang problema rin kung paano ito tinuturo, yung mga ibang focuses hindi nga natin ginagamit sa pang-araw-araw. Kaya yun ay isang bagay. Ang pangalawa, at ito naman ay dedepende sa bawat estudyante. Pero dahil ang Tagalog ay iba na. Merong sabihin natin ang Taglish, ang kombinasyon ng Tagalog at English na pinagsama, di ba? Idagdag pa natin na ang daming salita na nanggaling sa iba't ibang wika tulad ng Cebuano, Ilonggo na nasama na sa Tagalog. At depende kung nasaan ka sa Pilipinas, ang Tagalog ng isang tao ay iba sa, kunwari, sa Metro Manila. Isang beses nga nangyari sa akin, pumunta ako sa dagat, sa beach, san ba to? Sa Bohol ata eh. Tapos umiinom lang ako ng buko juice na nasa loob pa. Sabi sa akin nung isang bata, tinanong sa akin, "Kuya, gusto mo bang biyakin natin yan?" Alam ko ang salitang biyakin, pero hindi ko siya madalas ginagamit. At tumagal siguro ng 5 segundo o baka nga mas matagal pa para maintindihan ko ano ang sinasabi niya. Kaya isipin nyo na lang, no? Para sa mga kahit ngang lumaki sa Pilipinas, ito ang sinasalita araw-araw. Nangyayari rin pa rin sa kanila
na may mga salitang hindi nila nagagamit araw-araw at mahihirapan rin talaga. Kung magpapatuloy pa tayo sa Taglish, pwede natin sabihin na parang makakarinig ka ng nag-jogging ako o nag-basketball kami. At sa kabilang banda, mas madali ito. Kapag ikaw ay marunong mag-English, mas madali maintindihan ang konteksto. Pero kadalasan sa mga language learners, minsan masyado silang nakafocus sa grammar at hindi nila alam ano ang mas dominant na grammar biglaan. Kung ito ba ay English grammar dapat o ang Filipino grammar. Tulad nga ng sabi ko, marami pang dahilan bakit mahirap ang Tagalog o bakit mahirap matutunan ang Tagalog. Pero yun ay parte ng iyong biyahe, parte ng journey mo, language learning journey sa Tagalog. Kaya kapag ikaw ay nanonood ng video na ito, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nag-aaral ng Tagalog. Isa nga lang pang problema ay hindi marami ang libreng content. Hindi marami ang content ang language learning content sa YouTube o sa social media. At hindi rin ganun kagaling ang Google Translate. Kasi ayun nga, kung paano siya isalita ay iba rin sa pang-araw-araw. Kung meron man akong payo sa'yo, ay ang gusto kong sabihin ay magpatuloy ka lang. Manood ka lang ng anong pwedeng video na makita mo sa YouTube, kung ano pwede mong makita sa Netflix. Kung meron kang kaibigan, kausapin mo lang. At syempre, kung afford mo rin, bakit hindi ka rin mag-hire ng isang tutor or pumasok sa mga iba't ibang klase. Sa susunod na video guys, ikakwento ko ang aking mga metodo, ang aking mga paraan kung paano ako nag-aaral ng mga iba't ibang wika na sa tingin ko na pwede mo rin gamitin para sa iyong language learning journey. At ngayon guys, maraming salamat. Nandito kayo sa video na ito at kita-kita sa susunod na video. Paalam! Bye!